Sa mga kababayan natin, nandito po tayo ngayon sa Singapore sa Shangri-La Dialogue kung saan nagmi-meeting ang mga defense ministers at saka mga chiefs of staff ng buong mundo. Wala dito ang China. Ayaw nila magpunta. Ngunit may mga nagpapanggap na journalist na hinahabol kami ni CS. Si CS hindi sumagot sa tanong nila. Ako nakipagsagutan. Dahil ang tanong nila, pabalagbag. Tapos, ang narrative nila sa WeChat, baliktad na. Yan ang mga gawain ng China dito. May kumakalat kayo na video na ayaw sagutin ni Chief of Staff ang provocations sa South China Sea daw. Sa Zhejiang Reef, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun eh. Yan ay utos ng Peking, hindi Beijing Peking. Yan ang tunay na pangalan ng China. At imbis na magpadala sila ng defense minister, nagpapadala sila ng mga bata na nagpapanggap na journalist, na ahente ng intelligence nila na nagtatanong na balagbag tapos binabaliktad ang video. Nung ako tinanong, nakipagsagutan ako na matagal. Dahil tinanong nila sa akin kung tayo daw ay proxy lang ng Amerika. Sabi ko, hindi tayo proxy. Natural, Pilipino tayo eh. Pero sila magnanakaw ng teritoryo. Nagsagutan na kami nagsagutan. Hindi pa nilalabas yun. Pero baka baliktarin na naman nila at ilabas. Eto si CS. Kahapon hinarang ako at yun nga, pinipilit tayong tanungin. Pero dahil nagmamadali kami, papunta kami dun sa isang meeting natin, bilateral meeting, hindi ko sinagot. But then later on, naglabas sila sa WeChat, binaliktad nila yung istorya na umiiwas daw tayo sa mga tanong nila about West Philippine Sea at yun nga ang paratang nila na tayo daw yung nag-infiltrate or nag-encroach, pumapasok dun sa teritoryo nila. So, kanina nakita ko itong mga bata na to, so kinawayan ko, hello mga agent ng MSS, hello, hindi na lumapit. Yun ang mga yan hindi journalist yung mga yan. Kaya tama lang na iniwasan ni CS, akala ko tunay na journalist, nakipagsagutan ako. Dahil Pilipino, inaagrabyado nila yung Pilipinas, natural, sasagutin ko. Lalaban tayo. Hindi tayo papayag na api-apihin. Anyway, minabuti namin na mag-video dito kasi kumakalat sa WeChat ang mga karumal-dumal na ginagawa nila, no? Ganyang kababaw mag-isip itong China, imbis na mag-engage, binabastos ang mga proseso na ganito.